Mga kaibigan at mga kababayan, meron po akong ipapakita sa inyo na video po ng mga iglesia ni Kristo, yung paniniwala nila tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ano po yung mangyayari. Pagbalik ng Panginoong Hesukristo para buhayin ang mga patay, ano ang paniniwala ng mga iglesia ni Kristo tungkol po sa kanyang pagbabalik. Narito, panuurin muna natin itong sandali, mga kaibigan. Tingnan lang natin kung biblical ba ito o hindi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O ito sinasabi ng Biblia. Ang lupa at ang gawang nasa lupa masusunog. Pati yung mga bahagi ng kalangitan masusunog. Ito. Yan. May binasa po sila doon po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, mga kaibigan, na pagdating ng araw ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mapupugnaw at masusunog sa matinding init. Kailan mangyayari yon? Yung binasa nila na yon. Okay, kayong mga iglesia ni Kristo, mga ministro, kailan mangyayari yung sinabi po ninyo na yon? Ituloy natin. Kailan mangyayari yun? Sinasabi ng Biblia, tama yung ating sinasabi, tama yung aral na ating tinitindigan na sa pagbaba ng Panginoong Kristo, talagang masusunog itong lupa at lahat ng hindi maliligtas. Yan ang sinasabi ng Biblia, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Kaya yung pagdating ng Panginoong Kristo, halimbawa, araw ngayon, para masundan tayo ng mga sumusubaybay sa atin, ngayon halimbawa ang aktual na araw ng paghuhukom. Sa mismong araw na ito, mapupugnaw ang lupang ito at lahat ng natatanaw sa kalangitan at on the spot, magbibilang ng 1,000 years, kapatid Ramil. Sa mga sa pagbaba ni Kristo, may pagsunog sa lupa at sa langit at lahat ng taong masama at yung mga maliligtas na patay, mabubuhay at yung maliligtas na darat ng buhay, sama-sama sila na sasalubong sa Panginoon. Ito at lahat ng natatanaw sa kalangitan at on the spot, magbibilang ng 1,000 years, kapatid Ramil. Mali po yun mga kaibigan, mali po yun. Tama na kapag darating yung kaarawan ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mapupugnaw, matutunaw sa matinding init, ayon kay San Pedro, mga kababayan. Pero mali yung pakahulugan nila na mangyari po yun sa unang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo o yung tinatawag na rapture. Kasi para sa kanila, pag dumating po si Kristo sa rapture, bubuhayin yung mga maliligtas na kay Kristo. At yung mga buhay na sumasampalataya kay Kristo, aagawin kasama nila. Yung daw hindi maliligtas at yung daw mga hindi mabubuhay, masusunog, masali sa pagkasunog. E di pagkatapos, mapupunta sila sa langit, gaganap ang 1,000 taon. Napakalaking mali yun, mga kababayan. Napakamali. Bakit po, mga kapatid? Kasi yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, di ba, babalik si Kristo ngayon. For example, babalik si Kristo ngayon. Kapag bumalik po si Kristo ngayon, bubuhayin yung namatay kay Kristo at yung mga buhay na sumasampalataya kay Kristo, aagawin. Magkasama sa alapaap. Matutunaw na ba ang mundo? Hindi pa po. Bakit? Aminado sila na mayroon pang 1,000 taon. Saan magaganap yung 1,000 taon? Basahin natin dito po sa Revelation chapter 20 sa verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. O di may maunang mabuhay na maguli. At yung iba, sakalang sila mabubuhay pagkatapos ng 1,000 taon, ayon po sa Biblia. Sa 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon.
O di mayroon pong 1,000 taon na magaganap na paghahari. Aminado sila dyan, mga kaibigan. Ang tanong, saan sila maghahari sa loob ng 1,000 taon? Sa chapter 5 ng Revelation, dito po sa verse 10, mga kababayan, sabi po rito, at sila iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y mga gahari sa ibabaw ng lupa. Maliwanag sa Biblia na kung saan maghahari si Kristo at yung bubuhayin niya mula sa mga patay na ililigtas niya, kasama niya maghari sa loob ng 1,000 taon. Saan? Dito sa lupa. Kung tama yung sinasabi ng mga INC o yung mga ministro na matutunaw ng mundo pagbalik ni Kristo, saan sila maghahari na lupa, mga kababayan? Kung matutunaw na. Kaya yun ang sinasabi natin, mali po yung pagka-interpretasyon nila doon sa Revelation o yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon na matutunaw na ang mundo. Hindi pa po. Mayroon pang 1,000 taon na magaganap, and then pagkatapos saka pa lang matutunaw ang mundo pagkatapos ng 1,000 taon. Pero sa mga ANC, gunawan na pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Mali po yun. Maling-mali po yun. Bakit po, mga kapatid? Kasi kung susundan natin ang kanilang pakahulugan, paano pa mabubuhay yung mga hindi masama sa pagkabuhay sa unang pagkabuhay, mga kaibigan, mga kababayan? Kaya kung ako po sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid na miyembro po ng Iglesia ni Cristo, naku po, mag-isip-isip na po tayo, mga kababayan.